Energy! Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, energy! Ang pinakasikat na FM. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Gusto ko po sanang mabasa ninyo itong story ko dahil gusto ko pong magbigay aral sa lahat po ng mga kababaihan na mahilig magbigay ng second chance. Bear with me, Lindsay, because hindi po ako magaling magkwento. Meron po akong ex-boyfriend for 2 years and 5 months. Pero nag-break po kami last month lamang. Taong 2020 nung nagkakilala kami. Getting to know each other hanggang sa nagkaligawan and naging kami officially. Palagi kaming nagse-celebrate ng New Year together with his family. Kaya naman masasabi ko na sobrang okay kami. Lalo pa nung mga sumunod na buwan. Sobrang close din kasi namin sa pamilya ng isa't isa, DJ Lindsay. Actually, panatag na ako kapag kasama ko siya to the point na natutulala na lang ako habang nakatingin ako sa kanya. Tapos mapapaisip ako. Sabi ko, sana hanggang dulo kasama ko siya. Hindi po sa pagiging OA, pero yun talaga ang nararamdaman ko noon. Masasabi mo talaga na in love ako sa boyfriend ko. Sa isang taon na relasyon namin, wala naman kami gaanong naging issue sa buhay. Away lang kapag hindi nagkakasundo. Ganun lang kababaw. Not until dumating kami sa buwan kung kailan magbe-birthday yung ex-girlfriend niya. Nakiusap siya sa akin na pumayag ako na i-chat niya yung kanyang ex para batiin siya ng happy birthday. Sabi ko, sige, okay lang. Birthday naman eh. Alangan namang ipagdamot ko pa yon. Text lang naman. But deep inside me, Lindsay, nagtataka ako kung bakit big deal para sa boyfriend ko na batiin yung ex niya ng happy birthday. Sa kabila ng lahat ng pag-iisip ko, I decided to trust him. Wala naman siguro siyang ibang gagawin. Pero that time, biglang nagbago yung pakiramdam ko. Bigla akong kinabahan. Iba pala talaga yung instinct ng mga babae. So sinundan ko yung kaaningan ko. Inopen ko yung account niya. Doon sa isang server sa Chrome.
para hindi ma-log out yung messenger ko since nagchat-chat din kami nung time na yon. And guess what? Ka-chat niya rin pala yung ex niya. Pero walang kinalaman sa birthday. Nagchat-chat siya sa kanyang ex-girlfriend para pakiusapan siya na bumalik na sa kanya. Oo, gusto ng boyfriend ko na makipagbalikan sa kanya yung ex niya. Ang kapal ng mukha, di ba? Nagagawa niyang mag-update, mag-I love you, mag-I miss you sa akin habang nagmamakaawa siya sa ex-girlfriend niya. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko, DJ Lindsay. Sa sobrang gulat ko, napaiyak lang talaga ako. Halo-halo na eh. Gulat, sama ng loob, galit. Umiiyak ako habang binabasa ko yung chats nila. And hindi mo kakayanin, DJ. May pasabog pa nga. Planado na lahat. Nagpadala na pala siya ng flowers, stuffed toys, chocolates doon sa ex niya. Hindi ako nagwo-worry doon sa babae dahil alam kong ayaw niya nang bumalik sa boyfriend ko. Nagwo-worry ako sa honesty at loyalty ng boyfriend ko sa akin. Dumaan ng ilang araw, nakipaghiwalay na ako sa kanya. Tinigilan ko na yung pakikipag-usap sa kanya. Binlock ko na siya sa lahat ng accounts ko. Pero ayaw niyang pumayag. He said sorry ng paulit-ulit. In-explain niya naman yung side niya. Pero hindi pa rin ako bumayag na bumalik sa kanya. Hanggang sa grabe na talaga yung efforts niya. Alam mo yung bumabawi talaga siya. Araw-araw niya akong hinahatid sundo, pinagluluto, pinaglalaba, pinagpaplansya, at pinaglilinis pa ng bahay. Grabe din yung paggastos niya pagdating sa akin. Regalo araw-araw. Kaya hindi ko kinaya. Marupok ako, DJ Lindsay. Siyempre naman, mahal ko eh. Kaya pinatawad ko siya ng buong puso ko. And then we were okay again. Tumaan yung ilang buwan. We celebrated Christmas and New Year together. Nakikita kong okay na naman kami ulit. Masaya kami kapag magkasama kami. Nag-out of town kami. Food trip. Lalong-lalo na yung Samji. Fave namin yun parehas eh. And then, buwan ng August, I decided to stop working muna. Sabi ko hindi ko na kayang magtrabaho. Kasi grabe na yung stress at pagod ko. Na parang mas matimbang pa yung sakit ng ulo at sama ng loob ko sa opisina kesa sa sinasahod ko. Tapos tinanong ko sa boyfriend ko kung okay lang ba sa kanya.
Pumayag naman ang boyfriend ko. Willing siyang tumulong sa akin pagdating sa pera. Tapos, nakalimutan ko na second anniversary namin. Ang ending, siya ang gumastos ng lahat-lahat. As in, wala akong inambag kahit 5. Hiyang-hiya ako noon. Ang ganda ko, di ba? Yung ganda lang din talaga yung ambag ko that time. Tapos dumaan na naman yung ilang buwan. Okay na kami. Lagi niyang nababanggit sa akin na kailangan nila ng closure nung ex niya. Ito pa rin yung babae na nahuli kong kachat niya noon. At yung dahilan kung bakit naghiwalay kaming dalawa. He kept on saying na kailangan namin ng closure, kailangan namin ng closure. Sabi niya kailangan niya raw yun para mapanatag yung loob niya. So napaisip ako, sige na nga, ibibigay ko na lang sa kanya yung gusto niyang mangyari na closure sa kanilang dalawa ng ex niya. So binigyan ko siya ng permission. Hindi ko naman alam na mas maiinis pala ako sa ginawa ko. Kasi alam mo, DJ Lindsay, kitang-kita ko sa mukha niya yung biglang naging maaliwalas yung mukha niya. Nung sinabi kong, sige, punta ka na sa ex mo. He was so happy. Grabe talaga. And so, hindi ko na pinansin yon. Pero ilang araw after nung closure nila, ang hindi ko alam, inaayos na pala nila yung relationship nila bago kami magkabalikan ng boyfriend ko. Grabe, diba? All this time, niloloko niya lang talaga ako. But you know what? Niready ko na naman yung sarili ko sa lahat ng pwedeng mangyari eh. Pero alam mo, kahit gaano ka pala ka-ready, pag sinampal ka pala talaga ng katotohanan, mawawala yung angas mo sa katawan. Iiyak. Malulungkot. Maawa ka pa rin sa sarili mo. Grabe pala, no? Para kang namatay ng saglit. Tapos nag-usap kami ng guy, ng ex ko. In-explain niya naman yung sarili niya. Ang sabi niya nung nakita niya raw yung ex-girlfriend niya, bumalik daw lahat ng nararamdaman niya. Inamin niya rin sa akin na sa tuwing hindi kami nagkakaintindihan or nag-aaway kami, doon siya tumatakbo sa ex niya. Grabe, diba? Sa buong 2 taon na magkasama kami, di ko naramdaman na sobrang masaya siya sa akin. Totoo pala talaga na kapag mahal mo, palalayain mo. Acceptance is the key. Masakit syempre. Pero mas magiging masakit kung patuloy kang magsistay
sa ganong sitwasyon. Hindi ko deserve yun. Never din akong nagmakaawa sa kanya. And I'm proud of myself. Baka nga may mga taong umaalis. Kasi may mga taong paparating na deserve talaga natin. DJ Lindsay, maraming salamat sa pagbasa ng kwento ko. Ako nga pala si Lily. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Energy FM. Hi, pangga oras natin sa buong kapuluan. It's 9:25 ng nagmamagandang morning. Grabe naman, Lily. Lily? Kung liligaya ka sa piling ng iba. Lumigaya na nga siya sa piling ng iba, mga bakla kayo ng taon. Bakit ba kasi no? Hindi pa pala nakaka-move on sa ex tapos biglang makikipagrelasyon. Diba may mga saltik din sa isip tong mga to. Oo. Hindi ka pa pala nakaka-move on dun sa ex mo tapos makikipagrelasyon ka. Nakakayamot yung mga ganyan, nandadamay kayo ng ng bad terp ng mga tao. Diba? Kung malungkot kayo sa buhay ninyo, wag na kayo mangdamay ng iba. Diba? Solohin nyo na lang yung lungkot. Hindi pa pala kayo nakaka-move on. Gagamitin yung mga ibang tao para maging rebound ninyo. Diba? Tapos kapag nakakita kayo ng chance na balikan na yung ex ninyo because pwede na rin siyang bumalik sa inyo, diba? Babaliwalain nyo na o sasaktan nyo na yung taong bumuo sa inyo. Diba? Nyatan ko kayo. Galit na galit. Oo. Kapag gantong kakapanood ko lang nung palabas meron palang ganong movie si Gerald Anderson at saka si RC Munoz, no? Always Be My Maybe. What? Hindi ko kinaya, friend. Napakataray ng movie na yon. Oo, bet na bet ko talaga yung movie na yon. Oo. Hindi kasi, wala lang daanan lang natin. Hindi ko kasi ever naging crush si Gerald Anderson. Pero alam ko nagwapo siya. Pero doon sa movie na yon, ay, siya yung kawawa. Tapos for the very first time, sabi ko, ang pogi naman ni Gerald Anderson sa part na to. Oh. Sana lahat may RC Munoz. Sana lahat may Gerald Anderson. Tapos sana lahat kasing ganda ni RC Munoz, no, be? Hello naman kay Ate Eliza, kay Angelina, kay Lola Wish. Hello po sa inyo lahat. Kay Ate Feli, good morning. Winifredo Sarmiento, God bless you. Good morning, DJ Lindsay. Good morning po sa inyong lahat. So alam mo yun, nakakalungkot lang na itong letter sender natin naloko. Sabi nga nila, no, bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siya pang iniiwan ng hindi alam ang dahilan. Alam niyo yung biktima lang, yung mga taong ganyan, yung mga babaeng ganyan, no. Nananahimik yung mga babae Pero bakit kailangan yung paglaruan ng ganon? Wow! Sana kung hindi nyo kami kayang mahalin ng totoo, ng puro, 'di ba? Sana hindi nyo na lang kami ginagambala. 'Di ba? Para kayong mga kaluluwang hindi mapakali. Oo. Buti pa yung mga kaluluwa nagpaparamdam lang, hindi nagpapakita ganyan, 'di ba? Well, yung iba, oo. Pero 'di ba ang tibay ng mukha ng mga ganyang klaseng lalaki? Sabi nga sa inyo, very very important, no, sa mga kababaihan, na before kayo sumunggab sa isang gwapong lalaki na talagang sabihin natin na bet ninyo at ideal guy para sa inyo, you have to check the background. I-search nyo siya sa Facebook, sa Google, sa lahat-lahat na pwede nyong pag-searchan. I-search nyo muna yung lalaki na yan. Kailangan nyong malaman kung sino yung huling kasama niya, sino yung huling naging girlfriend niya, ilang taon sila. Kasi matitrace mo naman yan, be. Oo. Kailangan mong maging NBI sa part na yan to save yourself. Wow! Diba? Para hindi ka mapahamak.
Just because pogi siya at he's doing all the right things and he's saying all the right words, susunggaban na natin agad. No. It's not like that, Bam. Oo. Diba? Hindi Kailangan mong protektahan yung sarili mo, be. At minsan, ito hindi naman sa gusto ko ma-spoil yung mga relationship na masayang-masaya. Pero sometimes, you have to dig in deeper. Diba? Hindi porket nagngingitian kayo, hindi porket nagyayakapan kayo, diba? Hindi porket nag-make love kayo. Sa tingin mo, okay na ang lahat. Diba? Of course, kung ang isang bagay ay talagang matinding itinatago, hindi mo talaga malalaman o makikita yan. Pero alam mo kung anong dapat mong gawin? Ipagdasal mo ng taimtim at talagang malala. Magdasal ka kay Lord to bless your relationship. Kasi I'm telling you, yung mga bagay na hindi sinasabi sa harap mo, yung mga bagay na hindi mo nakikita na ginagawa ng partner mo, I'm sure ipapakita yan sa'yo ng universe, ipapakita yan sa'yo ng Lord kahit gaano pa talaga katindi yung pagtatago niyan. Maniwala ka sa akin, ay naku, sinasabi ko talaga sa'yo, ilang beses na ako nakahuli. Ay, promise. Oo, nang hindi ko hinahanap Oo, ilang beses ko nang nalaman na niloloko ko nang hindi ko tinatry na hanapin o alamin. Oo. Ipapakita lang yan talaga sa'yo. You just have to ask for guidance kay Lord. Promise yan. Kasi hindi mo talaga kakayanin kapag ikaw lang mag-isa. Diba? Minsan nakakaaning yung mga ganyang bagay. Lalo na alam yun, kapag nararamdaman mo pero wala kang makuha-kuha na ebidensya. Ay, mahirap talaga yan. Naka-energy na ba ang... Diba? So kung ako sa'yo hingi ka ng guidance, tapos wag mong itatabi lang, isantabi lang yung mga nakikita mong mga red flags. Oo, tulad niyan, ang red flag niya is bakit gustong-gustong batiin ng happy birthday. Oo, yung ex-girlfriend. Ano pakialam mo sa birthday niya? Nag-break na kayo. Ano, good friends kayo? Taray. Oo, pwede kayo maging friends, pero hindi super close, di ba? Kapag ex na wala nang batian ng happy birthday. Oo, lalo na mga Christmas. Merry Christmas, Happy New Year. Kasi pag nag-reply yon, ay, paktay ka diha dong. Ay, simula na yan ang conversation, be. Magkakapalagayan na naman sila ng loob. Isang reply lang, that's all it takes para maging okay ulit sila. Diba? Kung ex na yan at talagang hindi siya okay doon at talagang hindi niya gustong makita na yung ex niya, diba? Ni hangin na hininga ng ex niya, hindi niya gugustuhin malanghap. Promise. Pero yan, pangitang-pangita na Oo, naatat pa rin makipag-chat sa ex. Ay, naku, may problema yan. Atat sa closure, siya lang yung nakita kong lalaki na gusto ng closure. Oo, sinasabi ko sa inyo. Ang mga lalaki kapag nakipaghiwalay na wala ng pakialam yan, tayong mga babae ang mahilig humabol sa closure. Pero itong lalaki na to, naghahanap ng closure. Ang mga lalaking naghahanap ng closure gusto lang anong tawag doon? Maka one last Rambo. Totoo naman. Excuse me, dadaan kami mga babae. Ganyan yung mga kilala kong mga lalaking gusto ng closure. Gusto nila makascore for the one last time. Tigilan nyo ako. Kasaayain, gusto ko ng closure. Gusto ko mag-usap tayo for the last time. Oo, pero gusto ko tayong dalawa lang. Tapos gusto ko yung hindi tayo maiinitan. Tigilan ako. Ay, nako. Mga style ninyo bulok. Diba? So, sa lahat ng lalaki, diba siya lang yung nakita ko na gusto ng closure. Siguro may pangilan-ngilan, pero hindi naman ako pinanganak kahapon. Hindi tayo pinanganak kahapon, girl. So, you have to be wiser than that. Pag yung yung jowa mo kating-kate na magkaroon ng communication with his ex-girlfriend, alam mo na yun, may ginagawang kabulastugan. Oo, deadma ka lang? Tapos ang iisipin mo lang is, hindi, gusto niya lang kasing makipag-usap. Yung i-justify mo sa isip mo, diba, ide-debate mo yung isip mo na hindi wala siyang ginagawang kababalaghan. Oo, gusto niya lang ng closure. Gusto niya lang batiin ng happy birthday. Sinong niloko mo, te? Bakit pinapahirapan mo yung sarili mo ng ganyan? Diba? Kapag ex, diba? The past noon, ganon. Wala lang. Hindi ko rin alam kung ba't G ako. Diba? Yun lang. Sa mga babae nga na nasa ganyang sitwasyon, yung tipong iniwan ng mga boyfriend para bumalik sa mga ex nila, hayaan mo na.
Oo. Di para silang sumuka, tas kinain din lang din nila agad-agad. Oo. Diba? Para silang nagtapon ng basura pero pinulot ulit nila tas ginamit ulit nila. Diba? Yun lang yun. Oh, ang mga basura ay bagay sa kapwa nila basura. Hi! That's where you belong. Diba? Hindi kasi, nanggagaling ako dun sa place na nananahimik yung letter center natin. Nung mga panahon na, alam mo yun, wala pa yung lalaki na yan sa buhay niya, diba? Nananahimik yung mga babae, diba? Doing their own thing, diba? Na masaya naman sa buhay, diba? Na walang iniisip na stress, pero here you come, diba? Here you are, pinramis mo lahat ng bagay, pinasaya mo yung babae. O nakadalawang taon kayo, nag-celebrate kayo ng Christmas, New Year, birthdays ninyo together, at okay kayo sa pamilya ng isa't isa. Tapos malaman-laman mo, nakikipagbalikan pala sa ex niya? Ano yun? Kung hindi ka pa naman diba? So yun, alam mo, for a bit, syempre, deserve mo naman na maging malungkot because naloko ka eh. Oo, tao ka lang naman at nasasaktan ka talaga. Pero, alam mo, girl kung ako sa'yo, huwag kang malungkot for more than a month. Siguro tama na yung 2 araw o 3 araw. Mas magandang ang driver na ng move on, ng pag-move on. Magandang gamitin na rason na pag-move on, pangga. Yung tipong niloko ka niya eh. Diba? Yung galit, diba? Imbes na malungkot ka, dapat magalit ka nga sa kanya dahil niloko ka. Oo. So mas magandang driver yon so that makapag-move on ka na from that relationship. I'm not saying na you stick with your anger ha. Hindi rin tama kasi mas-stress ka, papangit ka, magkakaroon ka ng wrinkles, no? Oo. Buti na lang nandyan si Doc Clarence para sa mga wrinkles na yan. Diba? Pero kung ako sa'yo, do not hold on to, yung anger na yan. Kasi wala rin namang pupuntahan na maayos. Paliliitin mo lang yung mundo mo eh. Kumbaga, ang pangit nung meron kang kaaway, ang pangit nung meron kang hindi kinakausap sa life, 'di ba? So if I were you, magalit ka lang for a bit, siguro mga 1 buwan, 2 buwan. Pero after that, brush off mo na, die. Oo. Kasi may rason kung bakit kanya, alam mo yon, niloko. May rason kung bakit sila naghiwalay, ganyan. May rason kung bakit din kayo naghiwalay. Diba? So maybe, sabi nga ni Popoy at Basha, ni Popoy specifically, kaya may mga umaalis ay meron din kasing dadating sa buhay mo. So, dapat ka ma-excite ka eh. Wow! Diba? Kasi ang bawat ending ng buhay natin is also a chance to start something new. Diba? It's also a beginning of something better. Diba? Well, I hope it's better. Lagi naman dapat ang thinking natin is positive, diba? So, maging masaya ka na lang and excited sa life because kung nasasaktan ka ngayon, mahal ko, baby ko, if nalulungkot ka ngayon, if feeling mo nasa pinaka-baba ka ng buhay, sobrang hirap ka na, pinaka-madilim na parte ng buhay mo, wala ka ng ibang pupuntahan naman eh, kundi paakyat, pataas. Diba? Wala ka ng ibang pwedeng makita kung dilim na dilim ka na. Wala ka ng ibang pwedeng hanapin kundi yung liwanag. Diba? A ray of sunshine, a ray of light. Ganyan. At wala kang ibang direksyon na pupuntahan kundi iyon na lang. Kung nasa pinakamababa ka na, pataas ka na lang, be. And I promise you, everything will be better. Diba? Wow! Promise yan. Next time na lang na ma-in-love ka, huwag ka matatakot pala ma-in-love ulit ha. Tsaka huwag kang magiging man-hater, ganyan. Kasi you'll be missing out on a lot of things kapag nag-hate. Puro hate yung nasa isip mo. Okay, tsaka nasa puso mo. So, maniwala ka pa rin sa magic ng pag-ibig. Diba? Maniwala ka pa rin na someone better will come along. Yun nga yung nakaka-excite dyan eh. Yung tipong, uy, okay na ako. I'm ready to mingle because I'm single, you know? Ganyan. Yung makakamit ka ng mga tao, diba? Ng ibang mga lalaki na pasasayahin ka. Diba? Pero you have to be wiser this time. Dapat alam mo na yung mga lalaking paano lang, papogi lang, yung mga lalaking hindi kayang mag-commit, yung mga lalaking seryoso, yung mga lalaking sincere, ganyan. Dapat alam mo na kung paano yung mga hilatsa nila. Oo. So, huwag ka na magpapaloko the next time. Okay? And again, ask for guidance all the time. Magdasal ka, ipagdasal mo lahat ng gagawin mo sa buhay. Ipagdasal mo yung relasyon at mga magiging desisyon mo sa buhay. Wow!
Yun yung very, very important dyan, di ba? Pangga, 39 minutes makaraan po ang 9:00 ng umaga. Here is something from Moya de la Torre and this one is called Paubaya. Dito lang yan sa Energy FM. Tutok lang! Classic talaga. Saan nagsimula